Ako si Daniel, isang chef sa restaurant na pagmamay-ari ko. Tahimik at mag-isa akong nakatira sa malaki kong bahay. Lahat ng bagay ay nagagawa ko ayon sa aking gusto. Habang nanonood ako ng TV, may kumatok sa pinto. Kaya mabilis ko itong binuksan. Tumambad sa akin ang kakambal kong si Dennis, kasamang dalawang anak niyang lalaki. Kinamusta ako. Sabi ko naman maayos lang ako. Bago pa humaba ang pag-uusap namin, ay tinanong ko na ang kanyang pakay. Sinabi nito na mag-abroad siya para mapag-aral ang mga anak niya. Batay na kasi ang asawa niya. Wala raw siyang mapag-iwanan sa mga anak niya. At dahil malaki naman daw ang bahay ko at ako lang mag-isang nakatira rito, kung maaari raw ay dito na muna titira ang dalawa. Nag-aalangan ako nung una, ngunit pumayag na lang ako dahil wala na akong choice. Masaya namang nilagay ng mga pamangkin ko ang mga gamit nila sa kanilang kwarto. Palakwento ang dalawa at hindi ko maiwasang makulitan sa kanila. Ngunit, sinasanay ko na lang ang aking sarili. Ang panganay na si Liam ay napakaingay. Mahilig kasi siya sa mga music, kaya panay kanta ang ginagawa niya. Masipag siya sa mga gawaing bahay dahil ayaw nito sa mga maruruming bagay. Ang bunso naman ay si Luis. Ibang-iba siya kay Liam. Bukod sa ayaw nito sa music, hindi ito tumutulong sa mga gawaing bahay. Panay kain at tulog lang ang ginagawa nito. Makalat din ito sa kwarto niya. Naguutos pa kay Liam pagdating sa paglalaban ng kanyang mga damit. Isa lang ang natitiyak kung magkapareho sila. Ang pagiging sweet nila sa akin. Madalas nila akong pinupuntahan sa kwarto ko para makipagkwentuhan at asarin ako. May mga girlfriend na sila na nakilala nila sa social media. Habang ako ay binata pa rin kahit lagpas na sa kalendaryo ang edad. Tinatawanan ko na lang silang dalawa at sinasabing hindi ko kailangan ng babae sa buhay ko. Kada umaga at gabi lang kami magkakasamang kumain sa bahay dahil may pasok sila at may duty naman ako sa restaurant ko. Gustong gusto nila ang luto ko kaya palagi nila itong hinahanap. Payat ang dalawa. Ngunit ang lalakas lumamon, lalong-lalo na si Luis. Halos ulam na karne lang ang kinakain nito. Minumukbang na nga nila ito Sa paglipas ng ilang mga buwan, pansin ko ang pagiging matakaw ng mga ito. Kahit nakikita nila akong busy, nagmamakaawa na sila na ipagluto ko. Minsan nga, gabing-gabi na. Ngunit ginigising pa rin nila ako. Gutom na gutom daw sila. Ako naman ay bumabangon at kahit inaantok ay lumalabas upang may pagluto sila. Naubusan na kasi ako ng ulam sa ref. Hindi tulad nung ako palang mag-isa rito na umaabot ng 1 buwan ng mga pagkain inilalagay ko sa ref upang hindi masira. Naging agresibo silang dalawa. Sabi ng guro nila, madalas daw na lumiliban ng dalawa sa klase. Wala naman daw itong mga nakakaaway sa eskwela. Hindi nga raw lumalapit ang mga kapwa nila estudyante dahil nawiwirduhan sa mga ito. Hinayaan ko na lang muna iyon dahil baka naninibago lang sila sa kanilang bagong paaralan. Kapag umuwi na ako ng bahay, okay naman sila. Pero sabik na sabik silang pareho na matikman ang mga niluluto ko. Habang tumatagal, hindi ko na sila makausap ng maayos. Madalas ding magwala mga ito sa bahay. Sinubukan ko silang kausapin ng matino tungkol sa pag-aaral nila na para bang wala akong alam sa ginawa nilang pagliban sa klase. Ang sabi ni Luis, ayaw niya raw sa paaralan dahil
Wala naman silang kaibigan doon. Titigil daw muna silang dalawa sa pag-aaral dahil gusto na muna nilang magstay muna sa bahay. Kahit ayoko sa naging desisyon nila, humayag ako. Mukhang stress kasi sila sa eskwela dahil namumutla sila. Pumapayat ding lalo pero gustong gusto ang kumain, lalo na ng mga niluluto ko. Habang nasa trabaho ako, tumawag si Dennis. Kumusta daw si Liam at Luis? Sinabi ko namang okay lang sila at mababait pareho. Hindi ko sinabi ang totoong sitwasyon ng dalawa dahil baka pagalitan ng mga ito ni Dennis. Baka mas lalong maapektuhan ang kanilang pag-iisip. Nang sarado na ang restaurant, ay umuwi ako kagad sa bahay. Nasa gate pa lang ako. Ngunit naririnig ko na mula sa loob ng bahay ang sigawan ng dalawa. Nanindig ang aking mga balahibo. Napalunok ako habang dahan-dahang pumapasok sa loob. Nagkalat ang mga damit sa sala at may mga bakas ng dugo ang sahig. Basag pa ang ilang mga mamahalin kong koleksyon na galing pa sa iba't ibang bansa. Pinuntahan ko ang pinanggagalingan ng ingay. Nagmadali akong O silang dalawa na masayang kumakain sa mesa ng mga hilaw na karne at parehong tuguan ang bibig. Ang kinakain nila ay ang mga dalawa na masayang kumakain sa mesa ng mga hilaw na karne at parehong Ang kinakain nila ay ang mga mabilis na kinain ni Luis ang paa habang atay naman ang nilalamon ni Liam. Nang makita nila ako, tumawa sila ng napakalakas. Nagsorry naman sila sa akin dahil hindi na raw nila ako nahintay na lutuin ko ang paborito nilang pagkain. Tiningnan ko sila at binuksan ko ang ref. Nakita ko ang iba pang mga kinuha ko ito at dinala sa mesa. Akin yan. Wala yun. Ito pa nga mayroon pa dito. Sige lang. Kumain lang kayo. Magpakabusog kayong dalawa. Wika ko. Sabay tawa. Ang gaan sa pakiramdam na makita ko silang masaya habang kinakain ng mga katawan ng tao. Hindi na sila normal. Isa na silang demonyo at alam ko na hanap-hanapin nila ang mga pagkaing ipinapakain ko sa kanila palagi. Alam ko na balang araw ay hindi na ako mahihirapang hanapan sila ng pagkain dahil sila na mismo ang gagawa ng paraan para mabusog sila. Sa wakas, ay nakamit ko rin ang inaasam kong paghihigante sa kanilang taksil na ama. Malas nila dahil sila ang magbabayad ng mga atraso ni Dennis sa akin. Asawa ko sana ngayon ang ina nilang si Leia kung hindi siya inagaw sa akin ni Dennis. Kung kami ang nagkatuluyan ni Leia, buhay pa sana siya ngayon at ako ang dapat may mga anak at hindi si Dennis. Tumawa ako ng napakalakas dahil nagawa ko ng maayos ang plano ko. Ngayon, pare-pareho na kaming magkakaroon ng miserable na buhay. Kung hindi ako masaya, hindi rin dapat maging masaya ang buhay ng mga tao sa paligid ko.